Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Tanungin kita dito, si Guanzon ang nagkakalat nito. Para i-discredit ka, pakisagot nga nito. Ang sabi niya, ang patunay daw na nagsisinungaling ka kasi yung sinabi mong BDO, na ano mo ba 'yon? Yung BDO SM Lanang ay September 2012 'yon na open. Yung sinasabi mo na mga payouts na pumasok kay Sara, 7 million halimbawa, galing kay Sammy Uy, 2011. Doon pa lang daw inconsistent na yung ano mo. Ano bang sagot mo doon sa ano na yon ni Guanzon? Alam niyo, Tony, kung totoo yung sinasabi nila ng ganyan, dapat, di ba, yung kampo nila Duterte mismo ang maglalabas niyan? Na tipong fake yan. Kasi walang BDO daw, ganyan. Kaso nga nag-file na nga si Manscarpio sa AMLAC, ibig sabihin totoo eh. Di ba? Hindi nila minention yun. Okay. Pero ganito, para lang sa kaalaman ni Guanzon o kung sino man ang influencer na yan, yan po ay mga bank codes. Kung noon may bank na, let's say, BDO Lanang, wala pang SM noon. Pero nung nagkaroon na ng SM, nagtayo na sila ng branch, nilipat na. So yung records nung BDO Lanang dati, nilipat na dun sa BDO SM Lanang. Kaya yun po yan para yung mga records nililipat. Kaya ngayon, kung babalikan mo yung transaksyon, kahit simula pa ng, let's say, 1990, kung kailan pa mayroong BDO Lanang, ang nakalagay pa rin doon sa bank code niya, kukuhanin mo pa rin yun doon sa BDO SM Lanang. Kasi nga na-transfer na yung records na yun. Ganun lang po yan. Nung ako dito ang bangko ko dito sa Land Bank sa Marcos Highway. Naabutan ko, nakatatlong lipat na yan eh. Ng location. Ibang hindi na Marcos Highway ang nakalagay, pero ang street, pero doon nililipat yung records. So ganun lang po yan. It's a bank code na ni-request nung BDO nung nilipat nila yung branch nila doon na sa loob ng SM. Pero hindi ibig sabihin nun na bagong tinayo yung SM, walang BDO doon sa area na yun. Yun lang. Konting kaalaman nila. At saka BDO Lanang na rin ang pangalan ng branch doon. Noon. Kaya lang nung nag-open sa SM, pinasok na sa SM yung BDO Lanang branch. Anyway, rin talaga para lang makita nila kung saan kukuha ninyong record. Kasi kahit kung saan pa yan dati galing, pero ngayon nalipat na siya sa BDO SM Lanang. And ito na lang, kung magaling na abogado yan si Guanzon, di mag-volunteer siya sa depensa at yan ang sabihin niya na depensa para pagtawanan siya. At ma-realize niya na mali pala yung sinasabi niya. Actually, nagiging katatawanan nga si Guanzon mula nang maging DDS, para lang maipakita niya, kasi talagang alam naman natin si Guanzon hindi naman siya suportado ng marami sa DDS, lalo nila Topacio, nila Cardema, mga kalaban niya yan. Kaya nga nung binuo yung Raids Coalition, hindi siya kasama eh. Ngayon, para ma-impress yung mga DDS na siya talaga yung DDS, yun, garapal ng masyado. Kahit wala na sa common sense yung kanyang mga argumento tulad niyang punto na yan. Pero ito, Sentry, tinatanong ko to sa yung mga bagay na to kasi ito yung nakikita ko sa social media na at least galing sa iyo masagot mo. May isa pa, si Manny Piñol naman, dating governor ng Cotabato, dating secretary ng DA nung panahon ni Digong. Ang issue niya naman, yung mo kay Sammy Uy, na 'di ba si Sammy Uy yung di umano ay drug lord na
nagbigay ng mga pera sa pamilya Duterte, kay Pulong, kay Baste, kay Kitty, kay Hanilet, lahat sa buong pamilya halos galing sa droga yung dahil itong si Sammy Uy di umano ay drug lord. Ngayon sabi ni Piñol, hindi daw yan totoo na drug lord Sentry, kasi daw yan, lehitimong negosyante sa Davao. Siya daw magbabouch niyan dahil kilala niya si Sammy Uy. Si Manny Piñol nagsasabi nito, dating DA Secretary at Governor ng Cotabato. Ano bang sagot mo diyan, Sentry? Okay. Ganito po. Unang-una si Manny Piñol, meron ding hiwagang nangyari do sa DA. Yung USEC niya, kapatid ni Man Scarpio. So, kaya eventually kailangan din may papaliwanag yan kasi maraming anomalya nung panahon niya. Pero mabalik tayo sa issue na to. Itong si Sammy Uy, ang nagsabi na drug lord ito ay isang insider, si Arturo Las Cañas, original member ng Davao Death Squad. Ito, alam niya mismo. Kasi siya mismo yung nagbabantay ng mga Shabu Laboratory na itinayo nila Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Ang sinabi ni Las Cañas, si Sammy Uy, siya yung front, legitimate businessman kuno, ang front, para siya ngayon yung nagtatransact, taga-upa ng mga bahay o apartment na tinatayuan ng Shabu Laboratory nila Michael Yang. Ganon yung yung front niya. Tapos maraming mga instances na nandoon si Sammy Uy sa mga mga execution nila, mga EJ case nila. Okay, sino ngayon ang paniniwalaan kung may alam nung tunay na pagkatao ni Sammy Uy? Si Las Cañas na insider na whistleblower o si Manny Piñol na kahit kaibigan pa niya, ganon. Iahambing ko ito, attorney, kay Michael Yang. Si Duterte nga, binabouch niya si Michael Yang. Ginawa pa niyang economic advisor. Pero, ano ang sabi ni Colonel Acerto na Drug Enforcement Group? Drug lord yan. Ano sabi ni Las Cañas? Drug lord yan. Tapos kinalaunan, di ba yung na-raid dun sa Pampanga na mga drugs, ang naka-list doon ay yung kumpanya ni Michael Yang. Tapos doon sa ni-raid nung sa Dumoy, sa Davao City, lumabas yun, si Michael Yang. Kumaga, yan yun eh. Yun yung sinasabi nyo kasi katropa nyo, kaibigan nyo. Pero ganito na lang, sabi ko nga, attorney, kahit na, assuming hindi siya drug lord, ang tanong dito, saan galing yung pera na 90 million a year na dividendo na binibigay niya sa bawat miyembro ng pamilya Duterte? Saan galing yun? Ano bang negosyo ang nagaganyang dividendo? Di ba? Sabi nila, ano daw ito? Siya daw may-ari ng appliance store na malaki sa Davao City. Ano ba naman, appliance store? Iyon ay magbibigay ng ganon. Sige, kung lihitin mo siya, magpakita siya ng financial statements niya, tsaka tax returns niya, para pakita niya na legit yung pera. Pagka pinakita niya yan, ang tanong naman, bakit mo binibigyan etong pamilya Duterte? Ano ba kayo? Di ba? Bakit mo sila binibigyan? Partner ba kayo? Tapos si Sara, nung tinanggap niya yung cheque niya galing kay Sammy Uy, mayor siya nung panahon na yun. Suhol yun. Kailangan hindi mo tinatanggap yun. Kung regalo man yun. Ngayon, kung suhol yun, problema yun. Bribery and corruption yan. Tapos, kung ano man, hindi niya idiniklara sa kanyang salin. Maraming anggulo na pusoy kahit saan direksyon eh. Si Sammy Uy nga mismo hindi lumalabas. To defend himself, 2021 ko pa nilalabas ito. 2021 pa nagpa-interview si Las Cañas, ang daming publication na dito. Ni Uy wala ho eh. Kasi alam nila na totoo. Yun lang po yun.